Clara's POV. Nagsimula ng dumilim kaya't sinindahan na nila ang bonfire. Panay ang tingin ni Clara sa kinaupuan ni Adrian. Nakita niya ang katabi na nito sa Sheila na naka-swimsuit pa rin. Nakulang na lang daw iboyang-yang nitong malaking dibdib. Si Monica naman nasa isang sulok at tahimik na nakamasid sa binata at sa nurse ni Mrs. De Luca. Tingin niya natutulog ng matanda kaya may oras na para humarot ang nurse na may higanting boses. Kasalukuyang nilalagok ang isang bote ng beer at biglang naibulwakan na sa bibig habang natatawa sa naisip tungkol sa nurse. Mahiganting boses? Mahinang sabi niya tapos tawa ng tawa. Nakailang bote ka pa nga lang may tama na agad? Natatawang sabi ni Camille habang pinagmamasdan siya. Lahat sila nakaupo sa buhangin sa harap ng bonfire. Mga 20 pa yata silang natira doon dahil ang iba umuwi na habang iba ewan niya kung saan nagpunta. May mga nakita siya magkahawak kamay na model sa lalaki at babae na tahimik na umalis. Tingin niya gagawa ng milagro ang mga yon. Natatawang tumingin lang din siya kay Camille. Si Giancarlo nakita niyang palaging may kausap sa phone tapos bigla na lang tong umalis habang kausap ang kusino mang nasa kabilang linya. Napakunot noo si Clara. Babae kaya ang kausap nito? Si Hannah? Adrian, let's swim. Samahan mo na ako kasi hindi ako nakaligo kanina eh. Dinig niyang aya ni Sheila na syempre, dinig din ang lahat ng sa napakalaking boses nito. Bigla'y humagalpak na naman siya ng tawa. Mabuti na lang malakas ang tugtog kaya tanulunod na lang ng ingay ang tawa niya. Nakita pa niya hinilan na ni Sheila si Adrian. Walang nagawa kundi tumayo na lang din si Adrian at iniwan ang bote ng beer na hawak. Si Monica naman todong simangon at saka bumaling na sa lalaking model na katabi nito. Nahinto naman siya sa pagtawa at lumagok ulit ng beer habang sinusundan ng tingin ang dalawa. Papunta nga ang mga ito sa dagat. Malunod sana kayo. Mahinang sabi niya at saka lumagok ulit ng beer. Clara, hindi ka ba giniginaw sa suot mo? Hindi mo malang tinanggal yung basang damit mo. Malakas ang boses na sabi ni Camille para magkarinigan sila. Tuyo naman na yung damit ko eh. Tsaka kayo naman ang mas walang takip sa katawan. Di ba kayo giniginaw? Balik tanong niya rito. Tumawa ang kaibigan. Of course not. Paiinitin natin ang gabi. Sigaw nito at saka hinila na siya patayo habang nagsisimula namang sumayaw. Dito lang ako. Panay ang iling niya habang hinihila siya nito para sumayaw sa gitna sa tabi ng bonfire. Nakita niya may mga nagsasayaw na nga sa gitna. May mga partners pa nga ilan sa mga iyon habang maharot na nagsasayawan. Oh, come on. Ang mahalang mo talaga. Pangulit pa rin ni Camille. At tubiling tumayo na rin siya at nagpahila rito sa gitna. Nung nasa gitna na sila, kumembot-kembot na si Camille habang nakatayo lang siyang hindi kumikilos. Tinaas na lang din niya ang isang kamay na may beard saka ginalaw-galaw lamang yun sa ere. Nako Clara, igalaw mong bewang ng ganito. Inawakan pa ni Camille ang magkabilang tagiliran niya sa kapilit na pinapakembot siya. Sinubukan niya pero para talagang kahoy ang katawan niya. Okay na yan, natatawang sabi ni Camille. Napatingin si Clara sa direksyon ni na Adrian at dahil madilim na at di rin niya suot ang salamin sa mata, di na niya halos maaninag ang dalawa. Tanging forma lang na mga itong nakikita niya tapos biglang nawala ng parang sumisid na sa tubig ang dalawa. If I know, iba ang sinisisid mo Adrian. Napasimangot pa siya sa naisip. Lumapit ang assistant ni Monica at binigyan sila isa-isa ng bote ng beer. Tinanggap niya rin ang bigay ng babae kahit may laman pa ang isang hawak niya. Salita niyang tinutungga ang 2 bote sa mga kamay. Marami pang pagkain sa cottage at kumain muna sila ng konti kanina ng kaibigan. May isang lalaking model ang lumapit kay Camille at tinawakan to sa bewang habang sumasayaw sa likod ng kaibigan niya. Nakangiting hinarap naman to ni Camille kaya't naiwan siyang walang partner sa gitna. Napatin ulit siya sa suot. Siya lang talaga ang maiiba roon. Lahat kasi naka-swimming attire pa rin habang nagsasayaw. Ang iba nagkasya lang sa panonood habang umiinom. Sawa na siya maging kakaiba. Gusto na niyang maging in. Tinapon ni Clara sa tabi ang bote ng beer na wala nang laman. Tsaka nilagay sa baba ang isang boteng hawak pa. Bigla, tinanggal niya ang short na suot at tinapon yon sa bonfire. Biglang naghiyawan ng mga nakapansin sa ginawa niya. Napalingon si Camille sa kanya at bigla rin tong sumigaw na makitang wala na ang short niya. Lumakas naman ang loob niya kahit sinunod niyang tanggalin ang shorts at pinaliyab din iyon sa bonfire. Mabilis pinulot niya ang bote ng beer na binaba niya kanina tsaka ibinuho sa sarili. Clara! Clara! Narinig pa niyang sigaw ng lahat. Nakita niya tumayo si Monica na umiikot pa ang mga mata sa ginawa niya. Kasabay nitong tumayo ang model na lalaki na kausap nito.
Magkahawak ang mga kamay na umalis ang dalawa doon. May nagbigay ulit sa kanya ng isa pang bote ng beer at agad tinanggap niya iyon. Hindi humihinga, tinungga niya ang laman saka pumikit. Umiikot na ang pakiramdam niya kaya't ipinikit niya na lamang ang mga mata. Bakit parang lumambot ang katawan niya habang sumasayaw siya? Or baka naman pakiramdam niya lamang yon dahil lasing na siya. My God, Clara, nai-insecure tuloy ako sa'yo. Bulong ni Camille na tinitigan pa ang mga dibdib nito. Napatingin siya sa dibdib niya. Peste! Hindi nga na itago ng suot na swimsuit ang tinatago nun. Di kasi nahahalata na pinagpara talaga siya sa parting iyon dahil sa mga damit na sinusuot niya. Ngayon lang kasi siya nakapagsuot ng swimsuit na nag-e-emphasize talaga ng blessing niya na iyon. Imbes takpan ng dibdib, kaya nang gagawin niya kapag normal ang pag-iisip niya, tumawa lang siya at parang walang anumang tumungga ulit ng beer. Sumayaw pa siyang lalo para maramdaman ang pag-alog ng mga ito. Tingnan ko lang kung hindi kayo maglalaway mga boys. Kaya rin itong makipagsabayan sa mga dibdib ni Sheila. Yun nga lang, pang video talagang dating ng katawan ng babae. Nilibot pa niya ang tingin at nag-e-expect na nakatawan ng mga mata ng halos lahat ng model sa kanya habang nagsasayaw. Piste, wala man lang isang nakatingin sa kanya. Busy ang lahat sa ibang bagay. Kahit si Camille busy sa kakaharot sa lalaking kasayaw nito. Nakita pa niya na magdikit ang katawan ng dalawa habang kumikembot. Namataan din niya ang assistant ni Monica na may kasayaw. OMG, I'm a loser. Sigaw ng utak niya. Maya-maya naghiyawan ulit ang lahat. Nakiisyoso na rin siya sa mga ito. Nakita niyang may isang babae na nakahiga sa buhangin. May inilagay na asin? Asin ba yun? Inilagay na isang lalaki ang asin sa tiyan ng babae. Maya-maya may ininom ang lalaki at pagkatapos kinain nito ang asin sa tiyan ng babae. Naghiyawan ulit ang lahat. Napakurap-kurap pa si Clara. Bakit ba nila ginagawa yon? Okay, next. Me. Bigla na lang sumulpot ang basang-basa na si Sheila. Nasa likod nito si Adrian at basang-basa na rin. Tapos na palang magtampisaw sa kaligayahan ng dalawa. Sabi ng utak niya na muntik pang mapasimangot sa kanya. Nagtama ang mga mata nila ni Adrian habang nagpupunas to ng ulo gamit ang suot nitong polo kanina. Matagal na napatitig to sa kanya. Actually, sa harap niya. Proud naman siya kaya tumaas na lamang ang noon niya at hindi rin inaalis ang tingin sa binata. Hindi niya alam kung bakit parang kumukunot lang ang noon nito at parang di nagustuhan na nakita. Siyempre, mas maganda hindi hamak ang malalaking kokomelo ni Sheila. Wala sa loob na tinakpan na lang din niya ang dibdib gamit ang isang braso. Who will be your partner? Sakalang naghiwalay ang mga mata nila ni Adrian nang may nagsalita. I want Adrian. Sigaw ni Sheila na nakahiga na pala sa buhangin. Okay, where do you want to put this? Tanong ng babaeng nagpasimuno nun. Dito. Maagap na sagot ni Sheila na tinuro pa ang pagitan ng mga dibdib. Nilagay niya ang babae doon ng asin. Kukuhanan din ba yun ni Adrian? Nakita niyang tumawa ang binata nang bumaling ang tingin ng lahat dito. Lumuhod na nga si Adrian sa tabi ng babae, tsaka kinuhang baso inabot dito at nilagok. Maya-maya yumuko ito sa may dibdib ni Sheila at kinuha nga ang asin doon. Hiyawan uli. Biglang umuwi ang mukha niya. Clara, hindi ba may room ka na? Iatid na kita doon kasi hindi kita maiwag isa dito na parang lasing na. Biglang bumulong si Camille sa kanya. Napatingin siya sa babae. Nakakbay na rito ang lalaking kasayaw nito kanina. Anong oras na ba? Past 9, sagot nito. Halika na. Inawakan na nga nito ang kamay niya. Gusto niya sanang ayain tong doon na lang sa kwarto niya matulog. Total, malaki naman yon. Pero parang sa ibang room yata balak matulog ng kaibigan. Kinuha muna ni Clara ang gamit ito sa cottage. Kinuha na rin niya ang salamin niya sa mata. May nakita siyang isang malaking plastic. Kinuha niya iyon. Pinuno ng lata ng beer. Nagtatakang napatingin si Camille sa kanya. Gusto ko kasi yung lasa kaya magdadala ako sa apartment. Palusot niya. Di niya kasi sinabi sa babae na sa bahay ng mga deluka siya nakatira. Wala talaga siyang pinagsasabihan nun. Iyahatid pa sana siya ng dalawa hanggang sa room niya pero tumanggi siya. Napatingin siya sa kwartong may sapatos ni Giancarlo sa labas. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto nito. Clara, matutulog ka na? Maaga pang gabi. Nagulat din si Giancarlo na makita siya lalo na mapansin ang suot niya. Kasi inaantok na ako. Nice swimwear. Nakangiting pula nito. Nahihiyang umiti siya. Nakita niya nakabisa rin ang binata. Naka-white sando ito at shorts. I see. Sorry kung hindi ako nakihalubilo ng matagal sa inyo.
May conference call kasi kami at kakatapos nga lang. Baka puntahan ko rin sila maya-maya. Magpahinga ka na. Kung may kailangan ka, katukin mo lang ako, okay? Nakangiting sabi nito. Sige, good night. Nagmamadaling pumasok na si Clara sa kwarto niya bago pa nito mapansin ang plastic na hawak na puno ng beer. Sa katunayan, nangangalin na ang braso niya kakabitbit nun. Hindi niya alam kung ilang lata ng beer ang kinuha niya. Sinara na niya ang pinto at nilagay sa kamang dala. Another opportunity, Clara. Sa totoo lang, nape-pressure siya sa deal nila ni Adrian. Hindi niya pwedeng iasa lamang ang diskarte niya sa gayuma dahil kahit isa wala pa siyang nagiging tagumpay gawin. Pipikutin niya si Giancarlo. Ay, may tama ka pa yata, girl. Sabi naman ng isang bahagi ng utak niya. Sure ka bang sa deal niyo ni Adrian ka nape-pressure or sa kakaibang kabog ng puso mo tuwing nasa paligid si Adrian? Hindi niya sinagot iyon. Pasalampak na mupo siya sa kama, binuksan ng isang lata ng beer. Magpapakalasing muna ulit siya para makumbinsi ang sarili na pikutin si Giancarlo. Sinimulan na nga niya ang pag-inom ulit. Nagiging habit na yata niyang maglasing mag-isa. Sa tuwing wala ng laman ang lata ng beer, agad siya nagbubukas ulit ng bago. Lagok ng lagok. Sa ginawa niya, hindi niya na alam kung lata ng beer na inom niya, pero nagsimula na namang umikot ang paligid niya. Ang init na ng buong mukha niya. Bigla, tumayo siya at humarap sa salamin. Iniwan niya ulit ang salamin sa mata sa ibabaw ng mesa. Ginulo niya pang lalo ang kulot na buhok. Tumawa siya nang mapansin ang pulang-pulang mga pisngi. At least, nagmumukha kang mestiza dyan. Tsaka naman siya tumawa ulit. Pumunta siya ng banyo at madaling nag-toothbrush. Pagkatapos nun lumabas siya at tumarap sa salamin. Inawakan na niya ang dibdib at inayos-ayos pa iyon. Inalis niya ang parang maliliit na patches sa loob ng suot. Ready ka na, Clara? Nakangiting lumabas siya ng kwarto kahit pasuray-suray na. Napansin niyang parang bukas ang pinto ni Giancarlo. Oh, di na siya papahirapan pa. Kakampi talaga niya ang pagkakataon. Nakangising pumunta siya sa kwarto nito at sumilip. Laking disma niya nang wala ang lalaki. Mabilis na umalis siya doon at naglakad pa palabas. Napatingin siya sa baybayin. Nakita niyang may lalaking papalusong sa dagat. Sumisid ito sa dagat agad-agad. Hindi nga pala nakaligo sa Giancarlo kanina, kaya siguro naliligo siya ngayon. Bumalik siya sa kwarto at agad kinuha ang lotion. Magpapalagay siya ng lotion kahit walang araw, or siya ang maglalagay ng lotion sa katawan nito. Pasuray-suray uli siya naglalakad palapit sa dagat. Napatingin siya sa hindi kalayuan. May nakikita pa siyang ilaw galing sa bonfire doon. Nag-e-enjoy nga talaga doon si Adrian kasama ng nurse na boses sa lalaki. Napahagikik pa siya sa naisip. Tumingin ulit siya sa dagat at nakita niya nang umahon ang mukha ni Giancarlo at parang sa kanya nakatingin habang pinupunasan nito ang tubig sa mukha gamit ang dalawang kamay. Di niya suot ang salamin kaya di siya sure kung ano ekspresyon ng mukha nito. Nakita niyang papaalis na ito sa tubig. Lalapitan na yata siya. Nakangiting dumapa ka agad siya sa buhangin. Nang pakiramdam niya nakatayo na ito malapit sa kanya ay biglang tinaas niyang lotion at nanatiling nakadapa. Palagyan naman ako. Halatang lasing siya sa tono ng boses niya. Wala na rin siyang naging sagot. Pero kinuha nga nitong lotion sa kamay niya. Maya-maya lumuhod to sa tabi niya at narinig pa niya ang pagbukas ito ng lotion. Napapitlag si Clara nang maramdaman ng mga kamay nito sa balikat niya. Ganyan nga. Sabi ko na nga ba't di naman talaga nawala ang nararamdaman niya kay Giancarlo. Daman niya kasi ulit ang kuryente sa pagdampi ng mga kamay nito. Para pang minamasahin itong balikat niya habang nilalagyan siya ng lotion. Napapikit siya habang nakangiti. Napapakislot siya tuwing naglalakbay ang mga kamay nito sa katawan niya. Damang-dama niya ang init ng balat sa bawat haplos nito. Kusa na siyang humiga na matapos itong pahiran niya sa likod. Nanatiling nakapikit ang mga mata niya. Nang wala siya maramdamang mga kamay, dumilat siya. Akala ko natutulog ka na. Sinong kasabay mong uminom after mong mawala? Adrian? Mataman niyang tinitigan ng binata para kilalanin to. Walang kangiti-ngiti ito habang nakatingin lang sa kanya na sumalampak na ng upo sa buhangin. Yes, I'm Adrian, Claire. Kumpirma nito sa bagot na boses. Imbes na mahiya, ngumiti lamang siya rito. Ano naman ngayon kung si Adrian ka? Hindi mo na ako papahiran ng lotion? Nanghahamon pa ang tingin niya sa binata. Matamang tinitigan lang din siya ni Adrian. Maya-maya ay huminga ng malalim. I will take you to your room, sabi nito. Aalalayan na sana siyang tumayo pero pinigilan niya ito. No!
Pahiran mo muna ako ng lotion. Pangungulit niya. Matutulog ka na. Malagkit ang lotion sa katawan. Pahiran mo nga. Parang batang sabi niya. Marahas na huminga si Adrian saka lumapit sa kanya. Bigla niyang hinilato sa leeg kaya't napadagan to sa kanya. Hinuhuri niya naman ang mga mata ng binayta para kahit paano pipikit na lang palagi ang mata niya. Claire! Nabiglang sabi nito. Papasa na ba ito bilang first move? Hindi nga ito kumilos. Nang ito ko ng dalawang kamay sa buhangin na mapadagan sa kanya. Tinitigan ng binatang mukha niya ng ilang segundo, tsaka unti-unti kumunot ang noo. You're playing a dangerous game, Claire. Mahinang sabi nito at halos hindi niya marinig. Kumunyapit ng dalawang kamay niya sa leeg ni Adrian para maiangat niyang ulo mula sa pagkakahiga sa buhangin. Tumigil lang siya nang malapit na ang mukha niya sa binata. 1 kilos pa at dadampi ng mga labi niya rito. Nakafocus sa mga mata niya sa labi ni Adrian. Pwede mo ba akong turuan kung paano mangakit? Hahagkan niya na sana ito pero tumayo si Adrian, tsaka siya tinulungan tumayo na rin. Di pa man siya nakakatayong mabuti, bigla ring napasigaw nang pasanin siya nito. Ay! Tanging lumabas sa bibig ni Clara. Bago siya magpumiglas, nagsalita na ito. I will bring you to your room. Lasing na lasing ka na nga. Seryoso pa ang boses ng binata. Naging masunurin naman siya, tiniyaan na lang itong kargahin siya. Hindi niya alam kung bakit alam nito kung nasa ng kwarto niya dahil diretso na silang pumasok doon. Buti na lang at di niya yun na-ilock. Imbes ibaba sa kama, dinala siya nito sa shower. Pinatayusan nito sa dutya mismo at saka nito pinabuhos ang tubig sa ulo niya. Napasinghap si Clara nang maramdaman ang lamig ng tubig sa ulo. You need to take a shower bago ka matulog. Puro ng buhangin ang katawan mo. Nanatili na nga lang din siya roon. Bigla tuloy nawala ang pamimigat ng mga talukap niya. Napatingin siya rito nang nakatayo lamang ito sa harapan niya. Mas lalo pa siyang nabigla nang lumapit pa ito sa kanya at nakashare na rin ang shower sa kanya. Nagkatinginan sila habang patuloy dumadaloy sa ulo nila ang pagbuhos ng tubig. Maya-maya napatingin ang binata sa dibdib niya. Damn! Dumadasto pa rin kaya ang nasa harap niya? Malamang, dahil nakakaramdam siya ng kakaibang init habang nakatayo sa harap ni Adrian. Ayaw rin naman niyang malugi kaya't bumaba na rin ang mga mata niya sa gitna ng mga hita nito. Napatakip pa si Clara ng bibig nang dastong-dasto na naghuhumindig na kasangga ng binata. Napatingin siyang bigla sa mukha ni Adrian nang marinig ang mahinang pagtawa ng binata. Nakita yata nito ang reaksyon niya at malamang alam na alam din ito kung anong pinagkakagano niya. Yumuko si Adrian. Nilapit ang bibig sa tenga niya. Ako ba ang dahilan kung bakit bilog na bilog yan? Dahil ikaw din ang dahilan ng pagkabuhay ng sa akin. Bulong nito. Ha? Hindi niya maintindihan kung para saan ang tanong ni Adrian. Sakala niya nakuha iyon ng walang sabi-sabi sa pohe ng binatang hinaharap niya. Adrian? Pagkasambit niya sa pangalan nito, mabilis sinagkan nito ang balikat niya at otomatikong napayakap na rin siya sa bewang ng binata. Oh my God! Para siyang mangingisay sa init na ginagawa sa kanya ng binata. Napadiin ang hawak niya sa likod ng binata. OMG! May isang bagay na dumuduldol sa ano niya. Yan ba yung ano ni Adrian? Nang patayin nito ang shower, sa kanya na lamang na ibaba na ito ng strap na suot niyang swimsuit. Napapikit na lang si Clara sa ginagawa ni Adrian. You will surely regret this tomorrow, Claire. Paanas na sabi nito at saka hinagkan siyang muli. Imbes umatras dahil sa sinabi nito, kusa na niyang ibinigay ang labi niya sa binata. Iniangat ni Adrian ang isang binti niya, saka pinisil iyon. Sa pagkakaangat ng bahaging iyon ng kanyang katawan, mas lalong dumadampi ang sandata nito sa kanya. OMG! Kusang humulog po sa mahinang sigaw niya habang hinahayaan itong binata sa paghagkan sa kanya. Dumiin ang ibabang bahagi ng katawan ni Adrian sa kanya. Tanging ang manipis sa tela ng swimsuit ni Clara at swimming trunks ng binata nagsisilbing harang sa pagitan nila. Sumasabunot na ang mga kamay niya sa buhok ni Adrian dahil sa ginagawa sa kanya. Nawala yata ang pagkakalasing niya sa alak, pero ibang klaseng kalasingan naman ang pumalit. Napakislot siya nang maramdaman ng kamay ng binata sa ibaba ng mga binti niya. Adrian? Langong-lango ang pakiramdam niya. Hindi naman nagtagal ang kamay nito roon. Hinagkan pa muna siya nito ng matagal saka tumigil. Nagtatakang napatitig siya rito na hindi naalis sa nagbabagang tingin sa kanya. Tatanggalin na natin to. Paos ang boses nito habang ibinaba na ng tuluyan ang swimsuit niya. Hindi niya tuloy alam kung alin ang tatakpan niya nang walang harang na sa katawan niya.
Tanggalin mo ako, Claire? Parang hinihingal na pakiusap nito. Ha? Yun lang ang namutawi sa bibig niya. Ito na ang kusang kumuha ng dalawang kamay niya at nilagay iyon sa magkabilang gilid nito. Pinahawak niya sa garter ng swimming trunks nito. Napalunok si Clara pero sinunod din ito. Ibinaba nga niya ang tayong saplot na suot ng binata. Noong nasa may paanan na nito iyon, ito na ang kusang nagtanggal no ng tuluyan. Hindi niya inaalis ang tingin sa mukha ni Adrian habang namumula ang mukha. Natutukso siyang tignan ng kumakawalang kasangga nito pero nahihiya siyang tignan iyon. Ayaw mo bang tignan? Inawakan nito ang mukha niya. Nandun ulit ang nanunudyong ngiti ng binata. Buwaba ang mga mata ni Adrian sa itinatago niya. Mabilis itinakip niya ang dalawang kamay sa bahaging iyon. Tumawa ito ng mahina, tsaka inalis ang mga kamay niya. Napayuko din siya para tignan ang nagwawalang kasangga nito. Nanlaki nga ang mata niya na makita iyon. Never pa talaga siyang nakakakita ng ganon kahit sa palabas. Tayong sa libro at internet lang na may subject sila tungkol doon. Nagulat na lang siya nang biglang bumusulit ang tubig sa shower. Napasigaw pa siya na maramdaman ang lamig ng tubig sa mainit na katawan. Sa kabilang banda, isiniksik pa ni Clara ang mukha sa kung anumang mainit na hinihigaan. Matutulog pa sana siya pero biglang nagising nang tuluyan ang diwa dahil sa matinding sakit ng ulo. Iaangat na sana niyang mukha pero bigla ring napasubsob nang may yumakap na mahigpit sa kanya. Yakap? Ilang beses siyang kumurap-kurap sa mukha ng binatang katabi niya sa kama. Si Adrian. Wala itong damit pang itaas at ang dibdib nito ang mainit na bagay na hinihigaan niya. Napatingin siya sa sarili. May suot siyang shirt pero walang pang itaas. Parehong nasa ilalim ng kumot ang katawan nila. Dahan-dahan niyang sinilip ang katawan sa ilalim ng kumot. Napasinghap pa siya nang ang tayong suot ay undies. Napahiga siya nang biglang kumilos si Adrian at sa dibdib niya naman umunan. Daman niya ang labi nito sa may harap niya na tayong manipis na shirt ang tabing. Anong... May dumidikit sa isang hita niya. Matigas na bagay at parang buhay na buhay. OMG! Alaga ba yun ni Adrian? Hindi ba ito nagsuot ng pang-ibaba? Pilit niyang inaalala ang nangyari kagabi. Ang huling eksena sa utak niya ay ang mainit na tagpo na pinagsaluhan nila sa shower. Paulit-ulit na nakikita niya sa isip ang nagkukumindig nitong kasangga. Isinuko na ba niya ang bataan dito? Pinakiramdaman niya ang sarili. Wala naman siyang nadamang kirot sa bahaging iyon. Ang tayong kumikurot lamang sa kanya ay ang ulo niya. Pumikit siya at sa kanya naalala ang huling nangyari kagabi. Pagkatapos hawakan ni Adrian ang tinago niya, ay pabuntong hiningang tumigil ito, tsaka sila walang kilos na nakatayo lang sa umaagos sa shower. Hindi niya alam kung gaano katagal, pero nang patay nito iyon, ito pa ang kusa naglagay ng towel sa katawan niya. Magbihis ka na. As much as I want to continue this, you're still under the influence of alcohol. Ayokong pagsamantalahan yon. Bulong nito sa kanya at saka siya dinampian ng hagkan sa labi. Ano ang mangyayari kay Clara sa nagawa niya ng gabing kasama niya si Adrian? Hindi niya maiitago ang nararamdaman? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.